Yo, what's up mga ka-Off GT License Sound? So, for today's video is mag-unbox tayo ng bago nating mixer. I mean, mag-unwrap na lang pala. Kasi na-unbox na natin. So, disclaimer lang guys, hindi ito sponsor. Ayan. Hindi totoo yan. Bali, nag-upgrade lang tayo kasi binenta na natin yung ating mixer na Rural. Pero hindi pa siya nakuha guys. Bali, sa katapusan pa daw niya kukunin. Okay, so bumili na lang tayo ng 16 channel na mixer ni Joson. Ayan. Wow! Hawk 16 ni Joson. Alright. So, again, dito sponsor, guys, ha. Okay, so, bakit nga ba tayo bumili ng ganito kalaking mixer? Ayan. Binili natin to guys, kasi kailangan na talaga. Halos lahat kasi ng event ko, guys, is band setup na. At saka medyo mabibitin yung mga channel natin or yung mga available na channel natin kapag 8 or 12 channel lang. Ayun. So, nag-decide ako na bumili na ng 16 channel na mixer. Nagkataon, nag-sale itong mixer na to sa online. So, sa online lang natin to nabili guys ha. Ayan. Ang nagustuhan ko dito sa mixer ni Joson, itong Hawk 16, is marami siyang aux guys. Hanggang 4. 1, 2, 3, 4. Ayan, 4 na aux. Tapos, meron siyang effects, each auxiliary. Ayan, so located siya dito guys. So, ayan. So, meron siyang mga effects, each auxiliary. So, mas maganda yun, di ba? And at the same time, ang nagustuhan ko talaga dito guys is ito nga, one knob compressor. Ayan. So, ito kasi yung problema ko guys. Every time na may event ako, every time na mag-speech, yung celebrant ba or any na mag-speech, meron kasi talagang mga tao na hindi talaga marunong humawak or gumamit ng microphone. Napansin niyo guys, yung medyo malayo na yung microphone sa kanilang bibig. Ayun. Hindi naman natin sila mabiblame kasi baka hindi lang talaga nila alam kung paano ba talaga yung proper na paghawak ng microphone. Ayan. So, meron na tayong one knob compressor. So, sa mga hindi nakakaalam guys, sa mga beginner, ayan. So, yung one knob compressor natin dito guys, yung mga mahihina na boses is kaya niyang iangat. At saka, yung mga maliliit, malalakas na tunog is kaya niyang ibaba konti. Okay, so, i-compress niya kumbaga. Iba din yung limiter guys ha. So, itong compressor is, i-compress niya yung wave ng tunog. So, yung mga mahihina, i-bring up niya. Tapos, yung mga matataas, ida-down niya. Okay? So, napaka-importante yung compressor. Okay? Tapos, meron na siya ditong frequency adjustment sa kanyang mid, guys. Ayan. So, bali, parang 4 na siya. High, mid, low, at saka yung adjustan ng frequency ng mid. Ayan. Tapos, yung auxiliary natin na 1, 2, 3, 4. Tapos effects, then pan. Tapos dito guys, ang kanyang fader, mayroon siyang PFL, group 1, group 2, left and right, then mute. Ayan. So, pareho lang tanan guys, lahat ng channel dyan. At saka yung dito guys is, meron na siyang 7-band stereographic equalizer. Left and right na siya guys. Ayan. O diba? So, mas maganda siya. Tapos, yung kanyang sa Bluetooth niya guys, is tatlo na yung equalizer niya. Meron siyang low, mid, at saka high. Yung iba kasi is low at saka high lang. Okay? Ito, tatlo na siya. Tapos, yung kanyang effects, guys, is hanggang 380. Ayan, DSP. Ayan, so hanggang 380 siya, guys. Ayan. O, diba? So, mas maganda talaga siya, guys, compare sa mga ibang mixer na masyadong mahal. So, ito, murang-mura na to guys sa ganitong klaseng features na binigay niya. Okay, tapos meron na siya dito located sa gitna yung kanyang controls guys sa kanyang main or master volume niya. Kanyang group 1 and 2, effects, at saka 9, 10, MP3. Ayan. Ayan. Okay. So, ito guys, na-surprise ako. Diba 16 channel lang siya? Ayan, 16 channel siya. Kitang-kita naman 16 channel siya. Ngayon ko lang napansin guys is hanggang 18 siya. 17, 18. So, parang may extra 2 channel pa siya. Okay, so dapat 16 lang kasi Hawk 16. But hanggang 16 lang sana. Pero naging 17 at saka 18. Kasi yung dito niya is, saan nga ba yun?
Ayan, no? 9 and 10 or MP3. Ayan, so napansin ko dito guys, 7, 8, wala siyang 9 at saka 10. So diretso siya sa 11. So parang ano na siya guys, 16 talaga siya na XLR. Okay, parang ano siya, yung iba kasi 12 channel pero 8 lang or 10 lang yung XLR and the rest is naka PL na siya na stereo. So eto, ang yung 9 tsaka 10 niya is PL. So nagdagdag sila ng dalawang channel dito para XLR. Wow. So a total of 16 pa rin siya guys. So hindi na tayo mabibitin pagka meron na tayong full band setup. Okay, so ito yung mga nagustuhan ko talaga sa kay Joson Hawk 16. Nga pala guys, meron siyang pad dito at saka high pass filter at saka phantom power. Yung phantom power niya, ayan, okay lang, hindi siya masakit tingnan. Hindi siya masakit tingnan. Ayan, hindi siya masakit sa mata guys. So okay lang yan. So meron siyang pad dito guys, ayan. Kapag masyado nang malakas yung signal, so pwede mong pindutin yung pad. So magka-cut siya ng mga ilang dB. So hindi ko lang alam guys kung ilang dB yung ika-cut niya dito sa pad. Ayan. So pag in-engage mo yan, hihina yung signal ng nakasaksak dito sa channel 1. Halimbawa, channel 1, pindutin mo yung pad. So magka-cut yan ng ilang dB. Alright. And nga pala guys, nagustuhan ko din dito sa kanyang mga numbering dito guys, is hindi siya natatakpan ng fader. Ayan, no. Aside sa dito sa ibabaw guys, meron na. So dito din, hindi siya matatakpan. Ayan, no, kitang-kita mo pa rin yung mga number. So halimbawa, band setup ka. Ayan, so lalagyan ko na lang dito ng, kunwari dito, acoustic guitar, electric guitar. So maglalagay lang ako ng masking tape dyan para matandaan ko kasi makakalimutin ako kung saan yung natatap yung mga instrument. So maglalagay ako ng tape dito guys. So gandang-ganda ako sa design niya dito guys. Ayan. Alright. And nga pala guys, isa din sa mga nagustuhan ko dito is each channel guys, meron siyang eto para attenuator dito guys. Parang kagaya din dito sa tawag dito LED display ng ating master volume or pinaka ano niya. Eto, yan. Alright. So each channel guys, meron din siyang ganyan. So halimbawa, advantage kasi ito kasi pagka banda. So after mo mag-mix, minsan kasi pagka bumubelo na yung banda natin, hindi mo na mamamalayan kung sino yung nagpalakas ng instrument. So nagki-clipping na doon. So ito kasi sa pangkalahatan na yan guys, sa lahat. So advantage to guys kasi makikita mo dito kung sino yung nagki-clip or mataas na signal. So halimbawa ito guys, saksak tayo dyan sa channel 1. Okay? So tingnan nyo guys ha. Ayan, no. So makikita mo ayan, minus 6 dB. I-press natin, ayan, minus 6 dB. Ayan, pumapalo siya ng 0. So, accurate siya guys. Bakit? Tingnan nyo dito guys. Andyan yung 0 dB, diba? Tingnan nyo. Ayan, so angat natin konti para pumunta talaga sa 0 dB. So, angat natin konti. Ayan. Ayan, so 0 dB na siya, diba? So, tingnan din natin dito guys kung magsi 0 dB din ba siya. Okay? Natin. Ayan, oh. Diba? 0 dB din siya. 0 dB. So, accurate siya guys. So, advantage talaga kapag merong ganito. Tapos, each channel na siya guys ha. Lahat ng channel. Meron siyang ganyan. So, plus points yan para sa akin. Lalo na hindi tayo pa ganun ka-eksperto na makinig sa banda. So at least meron tayong basehan kung sino yung nagki-clipping para mabalanse natin lahat ng instrument. Alright. So ayun guys, no, abang-abangan lang natin yung sound test nito at saka may incoming pa akong event. So ito yung gagamitin ko sa full band setup natin sa next week. I mean sa next week pa pala kasi next week iba yung event ko. So hindi ko muna gagamitin to. So gagamitin ko lang to sa pagka full band setup na yung setup natin, 'di ba? So abang-abang lang tayo guys, pero magre-release ako ng
sound test nito at saka yung sa event talaga. Okay? So, hanggang dito na lang mga ka-Objective Lesson Sounds. Alright.